Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan, ligtas at malusog habang nanonood ng ating aralin para sa araw na ito. Welcome sa ating quarter 2 at itong ating unang linggo ng pag-aaral para sa Filipino 5 para sa ikalawang quarter. At ang ating mga pag-aaralan ay tulang pambata, panguring pamilang na pahalaga, langkapang pangungusap at audio na may kinalaman naman sa dialogue. So handa ka na ba sa ating pag-aaral? So simulan na natin ang ating pagtalakay sa Filipino 5. Narito yung ating mga kasanayan para sa una at ikalawang araw. Gayon din para sa ikatlo, ikaapat at ikalimang araw. So simulan natin ang ating unang araw sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang maikling balik-aral. So narito ang isang awitin para sa pamilya. Gamitin niyo yung link o maaari niyong hanapin sa YouTube ang video na ito upang maging gabay sa pag-awit. O pwede niyo ring i-download. So narito ang larawan, no? Ito ay ang aking pamilya, isang awit, no, ng pamilya mula kay Teacher Leah. Para sa pagkakataon nito, kayo ay pipili, no? Magkakaroon tayo ng emo-pili. Ngiti o ngiwi. So, paano ba natin ito gagawin? So, para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto, ang gawin nating gabay ang mga tanong sa ibaba tungkol sa tatalakaying tula sa aralin. Piliin ang emoticon ng ngiti kung nais sagutin ang tanong at kung hindi, ang sagot ay piliin ang ngiwi at ipaliwanag pagkatapos. So, may nabasa ka na bang tula o naisulat? Ngiti o ngiwi? Anong uri ng tula ang nabasa o naisulat mo? So, maaari mo ba itong ibahagi? So, ngiti ba o ngiwi? At anong paksa ng tula ang nais mong basahin at bakit? Ngiti o ngiwi? So, ano nga ba yung tula? No? Ito ay isang uri ng panitikan na kung saan kinakakitaan natin ito ng kariktan ng isa itong masining na paraan ng pagpapahayag, no, ng damdamin o emosyon ng isang manunulat. So kapag halimbawa masaya siya, punong-puno siya ng inspirasyon, minsan ay lungkot, na ipapalabas niya ito, no, na-express niya ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang tula. So pag sinabi nating tula, ito ay may sukat, no, maaring may sukat, maaring may tugma o wala. At ito ay nasa paraang pasalaysay, kung yung iba naman ay prosa at iba pa. So sa madaling salita, kinapapaloban ito ng mga malalalim na salita na higit na nagpapatingkad at nagpapaganda ng ating tula. Gayon din ng mga tayutay. So dito ating sagutin, no, denotasyon at konotasyon. So balikan natin. Ano nga ba yung ating denotasyon at konotasyon? So pag denotasyon, ito yung literal na pagpapakahulugan natin sa isang salita batay sa kahulugan nito sa diksyonaryo, at pag sinabi naman natin konotasyon, yung kahulugan niya batay sa konteksto nito o kung paano ito ginamit sa pangungusap o kung paano ito ginagamit ng grupo, halimbawa ng tao sa isang partikular na lugar. Pwedeng ganon. So dito, haligi. Paano ba ginamit yung salitang haligi sa unang pangungusap at para sa ikalawang pangungusap? So ano ba yung kahulugan? So halimbawa, pag sinabi mong haligi, ito yung pundasyon, hindi ba? Pundasyon yan. Pero pag sinabi mo ang tatay ang haligi, so pwedeng ang halimbawa ang tatay yung kalakasan ng isang pamilya. Diba? Siya yung namumuno, siya yung nagsisilbing timon o kapitan ng isang pamilya. So sa kanya nakasandal, nakasandig ang buong pamilya. So pag ilaw, literal na nagbibigay sa atin ng liwanag. Pero pag yung konotasyon, ilaw ng tahanan, so parang sa kanya tayo kumuhugot ng lakas sa ating nanay. Ba, nagiging inspirasyon natin siya, laging punong-puno ng pagmamahal, pagkalinga sa mga anak. So tala, yan, tala literal, bituin. Kapag konotasyon naman, tala sa buhay ko ang aking pamilya. So parang sila yung nagsisilbi nyo inspirasyon, sila yung parang nilulook up nyo, no? Kumbaga sila yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan para magpatuloy sa buhay. Okay, sunod araw, no, araw, ito ay nagbibigay ng liwanag. Ito yung ating kahulugan na denotasyon. At pag sinabi naman natin konotasyon, yan, ang mga magulang ko nagsisilbing araw sa buhay ko. So, pwedeng yun, gabay,
nagsisilbing parang sumusuporta sa'yo, inspirasyon, ganyan. So, denotasyon, pang-5, buhay. Utang ko ang buhay ko sa aking mga magulang. So, yung literal na buhay, ito yung may hininga, hindi ba? May hininga tayo, humihinga tayo, yan, yung buhay natin. Tapos, konotasyon, maging matapang ka sa tunggalan sa buhay. So, yung buhay na tinutukoy dito, ito yung karanasan mo na. No? Yung mga taon mo na inilalagi, yan, sa mundong ibabaw. At narito na ang ating unang kaugnay na paksa, ang aking pamilya. So gawin nating patnubay ang mga gabay na tanong upang maiugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matutuhan bago basahin ang tampok na aralin. So paano mo ba ilalarawan ang inyong pamilya? Yan. So bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang kasagutan, depende sa inyong pagpapaliwanag o yun depende syempre sa inyong karanasan kung anong klase ng pamilya mayroon ba ang bawat isa. Syempre hindi yan pare-parehas, iba-iba tayo, maaring iba-iba ang ating sagot dito. So sino-sino ang miyembro ng iyong pamilya sa inyong tahanan? So yung typical na miyembro ng ating tahanan ay ang ating nanay, ang ating tatay, ate, kuya, 'di ba? Kung kayo ang bunso. Kung hindi naman, may ate kayo at may bunsong kapatid. O kung kayo ang panganay, may nanay, may tatay, ikaw ang panganay at mga nakababatang kapatid. Ano ang naramdaman mo matapos basahin ang tula? So tingnan natin kung ano ang inyong isasagot dito. Narito ang tula na may pinamagatang ang aking pamilya sa panulat ni Maria Feji Hikana. Ako'y biniyayaan ng pamilya. Sa hirap at ginhawa kaming magkasama. Kapag nagkamali, ako'y inuunawa, anuman ang problema, may hatid na tuwa. Si Ama ang haligi ng aming tahanan at si Ina naman ang ilaw ng tahanan. Sila'y nagpapakahirap para sa aming pagunlad, pagmamahal nila sa amin ay walang katulad. Mga magulang ko ang siyang aking gabay. Sa bawat araw sila ang tala ng aking buhay. Buhay nila'y aking inaalay upang sa buhay ako'y magtagumpay. Okay, so para sa ating family time, sama-samang pagsasanay. So tingnan natin ang pagsagot natin para sa mga pagsasanay na ito. So tukuyin ng mahalagang detalye batay sa tulang binasa. Tungkol saan ba yung binasa mong tula? Anong ibig sabihin ng linyang kapag nagkamali ako'y inuunawa? Alam kong kayang-kaya nyo itong sagutin. Pangatlo, ano yung ipinahihiwatig ng ikalawang saknong ng tula? Pang-apat, anong inaalay ng mga magulang sa bata? At pang-5, ano ang aral na napulot mo sa binasang tula? So, dito, i-summarize na natin o ilagom na natin na batay sa tula, makikita natin dito kung gaano yung pagmamahal na ibinibigay ng mga magulang sa kanyang anak at gayon din yung pagpapasalamat naman ng anak sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. So, makikita natin dito na yung kanyang mga magulang yung nagsilbing gabay niya habang siya ay lumalaki. At kumbaga, alam natin, walang perpekto sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, siya ay inuunawa ng kanyang mga magulang. At dahil dito, kumbaga, nais niyang suklian ang lahat ng kabutihan na ibinigay sa kanya at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Para sa ating ikalawang araw, okay, family first, pamilyang unahin sa gitna ng problema. So bumuo ng 7 miyembro at bumuo ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng acrostics na pamilya. Ibig sabihin, maaari niyong simulan yung saknong or yung inyong mga taludtod batay sa letra ng mga letra ng salitang pamilya. Okay, so dito naman, magpapaninig ang guro ng isang podcast mula sa Spotify at ipaparinig ay dialogo tungkol sa pamilya. So pagkatapos makinig ng mga mag-aaral, ito yung mga tanong. So nakikinig ba kayo ng mga kwento sa radyo o podcast? Ano ang nadama ninyo matapos mapakinggan ang kwento? Makabuluhan pa rin ba sa inyo ang kwento kahit hindi ninyo ito nakikita dahil naririnig lamang ito? May mga napansin ba kayong pagkakaiba sa radyo, sa podcast? Kung papipiliin ba kayo sa radyo at podcast, anong pipiliin ninyo at bakit? So hindi ako masyadong mahilig makinig sa podcast, pero nung bata pa ako, lalo kapag nagbabakasyon ako sa probinsya ng aking tatay. Kapag nakakasama ko yung mga kasambahay nila doon, ng aking lola,
nakikinig sila ng radyo kasi yun yung kanilang libangan doon. Kasi hindi katulad ngayon na wala ng brownout, di ba? Kung meron man, nagpapasabi. Pero nung mga kapanuhunan pa ng kabataan ko pa, nakaedad ninyo, nagbabakasyon ako sa probinsya. At tuwing hapon, nakikinig kami ng radyo. At uso noon, yung mga drama. Yung mga drama lang sa radyo na gumagamit lang sila ng yung mga sound effects. Yan. Kumbaga kahit pa sabihin natin na hindi mo napapanood yung kanilang drama, pero batay doon sa boses nila, batay doon sa sound effects, parang buhay na buhay at napapanood mo na rin yung kanilang drama. So, hindi ko siya gasinong maihambing sa podcast kasi hindi ako masyadong mahilig makinig ng podcast. Kaya kung ako ang tatanungin, ang pipiliin ko yung radyo kasi makikita kung ako ang personal na tatanungin, nararamdaman mo yung emosyon ng mga tauhan maski hindi mo nakikita yung kanilang ginagawa. Okay, so i-record ang ginawang tula sa binuong acrostic ng pamilya sa Spotify sa pamamagitan ng podcast. Okay, para sa ating ikalawang paksa, narito ang pang-uring pamilang, yung pahalaga at langkapang pangusap. So ipabasa natin ang mga nakasulat sa talahan na yan. So narito. So una, 10 piso lamang ang baon ay binigay sa akin ni inay pagpasok sa paaralan. Ikalawa, ang aming bahay ay higit sa 1 milyon ang presyo. Ikatlo, nagpadala ang aking nanay ng 3,000 sa GCash. Pang-apat, umabot sa 500 piso ang kita ni itay kada araw. At panghuli, nagbigay ako ng piso sa pulubi. So pansinin natin yung mga salitang nakaitim at ano ba ang napapansin natin dito. Ito ay nagpapakita sa atin ng halaga. Yung presyo o may kinalaman sa bilang at may kinalaman sa, halaga ng pera. Okay. Kaya ito ay yung tinatawag nating mga pang-uring pamilang na pahalaga na kung saan tumutukoy sa halaga o presyo ng isang bagay. Okay. So ito na. Ano yung napansin mo sa initimang salita? Anong uri ng salita yung ginamit sa paglalarawan? Anong uri ng mga pang-uri ang nakasaad sa bawat pangungusap? Paano nagkakaiba ang mga ito at anong kaibahan ng pang-uring pamilang sa iba pang uri na iyong natutuhan. Okay, so sabi dito, ano yung napansin mo sa mga initimang salita? Ito ay tumutukoy sa halaga o presyo ng isang bagay na tinutukoy nila. Anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Ito ay mga pang-uring pamilang. Pang-uring pamilang na pahalaga kasi ito ay nagbibigay at nagsasaad ng halaga ng isang bagay. Marami kasi tayong iba't ibang uri ng pamilang, di ba? May pahalaga, merong patakaran, may panunuran. So kung saan lahat ito ay may kinalaman sa bilang pero iba't iba yung paraan ng ating paggamit dito. Yan. So ano yung kaibahan ng pang-uring pamilang sa iba pang uri na iyong natutuhan? So sa panlarawan, 'di ba, may pang-uring panlarawan tayo na kung saan binibigyang turing yung tinuturing nito, yung tinuturingan nito, kumbaga yung inilalarawan niya, yung halimbawa, yung hugis, yung kulay, laki, 'di ba, ng isang bagay. At lahat ng katangian na makikita natin sa isang bagay, tao, lugar. Okay, so yun naman ang pang-uring panlarawan. At pag sinabing pamilang naman, ito naman ay may kinalaman sa bilang o dami ng ating binibigyang turing. Okay, so sabi dito, tatalakayin ang tungkol sa pang-uring pamilang na tinalakay natin sa unang quarter. So tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaring ang nilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip at nahahati ang pang-uri sa dalawang uri. So ito nga ay ang ating pang-uring panlarawan at pang-uring pamilang. Pag sinabing pang-uring panlarawan, ito ay naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at ibang pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pang-amoy, panlasa, pandinig at pandama. O sa madaling salita, lahat ng napaperceive ng ating mga senses. Okay, at yung isa naman ay pang-uring pamilang na kung saan naglalarawan ng bilang, dami at halaga. At isa nga sa uri nito ay ang pang-uring pamilang na pahalaga na kung saan tumutukoy sa halaga o presyo. Yan. So halimbawa, kulang ang trilyon upang tumbasan ang halaga ng pamilya. Siyempre,
no? At 2,000 ang mga upa, 2,000 lang ang upa namin sa bahay. So, ano yung ginamit dito na pang-uring pamilyang napahalaga? So, yung trilyon at 2,000. So, dito, magtala ng 5 halimbawa ng pang-uring pamilyang napahalaga at gamitin ito sa pangungusap. Sunod, magkaroon naman kayo ng Modified Millionaires Game. So, magkakaroon kayo ng pangkatang gawain na kung saan maglalaan ng mga larawan ang guro ng bahay, kotse, condominium, mall, motor at iba pang ari-arian. Lagyan ito ng presyo ng guro at hayaang magpasya ang bawat pamilya sa pagbili nito. Kung sino yung pinakamalaking kita o asset ang tatanghaling panalo. Para sa ating 3 araw, atin namang tatalakayin ang isa pang may kinalaman sa wika, ito ang langkapang pangungusap. So, nung nakaraan, ating pinag-usapan ang tungkol sa hugnayang pangungusap. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang langkapang pangungusap. So, pansinin natin ang mga pangungusap na ito. Masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay, datapwat may ilang problemang dumarating. Pangalawa, kahit na hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang ay ipinararamdam nila sa akin ang lubos na pagmamahal at inuunawa nila ako sa lahat ng aking kamalian. So ano yung napansin natin sa mga salitang nakahilig? Anong uri ng sugnay ang mga may guhit? At anong kayarian ito ng pangungusap? Ano ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Ano ba ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ng pangungusap? Subukan natin itong sagutin. So, ang langkapang pangungusap ay isa sa mga kayarian ng pangungusap. Hindi ba? Meron tayong payak, may tambalan, may hugnayan, at ito yung huli, no? Langkapang pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig at gaya ng naipapakita sa diagram. So yung mga maraming masyadong naisabihin. Pero ang sabi ng guro ay limitahan ang pangungusap sa 5 pangungusap lamang. Marami siyang gustong sabihin. Kapag payak na pangungusap ang gagamitin niya, 5 maikling pangungusap lang ito. Pero dahil marami siyang naisipaliwanag, gumamit siya ng langkapang pangungusap. At itong langkapang pangungusap na ito, pag ginamit natin, no, pag binatay natin yung struktura niya, no, kung paano siya sinusulat, halos kaya nang bumuo ng isang talata, yung isang langkapang pangungusap. Sapagkat, binubuo ito ng 2 sugnay na makapag-iisa. So, katumbas na nito yung 2 paksang, 2 payak na pangungusap. At isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Paano kung gumamit siya ng 3? Diba? Napakahaba na. So, gumagamit rin ito syempre ng pangatnig, no? Yung mga ating mga pang-ugnay. So, sabi dito, yung unang 2 sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa at paggamit ng pangatnig. Unang 2 pangusap plus yung sumusuporta sa unang 2 ideya. Ibig sabihin, yung unang 2 pangusap mo, so maaring ito yung pinaka-statement mo. Tapos yung 2 sumunod, 2 o 3, ay ito yung mga pang-suporta mong ideya doon sa iyong unang 2 pangungusap. So ito yung struktura niya. Yung una, 2 sugnay na makapag-iisa, plus isa o higit pang sugnay na makapag-iisa at maaring gumamit ng pangatnig o ginagamitan ng mga pangatnig. At yung ikalawa naman, maaring yung unang 2 pangusap natin plus yung ating sumusuportang 2 ideya, no? Sa anyo ng sugnay na di nakapag-iisa. So halimbawa dito, masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay, datapwat may ilang problema ang dumarating. Ang unang 2 bahagi ng pangusap na initiman ay 2 sugnay na makapag-iisa. Hindi na natin nakita yung pag-itim dito. Ito yung masaya ang aming pamilya. Una, yung pangalawa, tahimik kaming nabubuhay. Tapos yung datapwat, no? Ito yung ating pangatnig. At yung kasunod, may ilang problema ang dumarating. Ito yung huling bahagi, ito yung sugnay na di makapag-iisa. So, ang pangatnig na ginamit sa pangusap ay datapwat. Para sa ating pinatnubayang pagsasanay, gumawa ng mga pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. So, kahit na. Halimbawa, nagsisikap akong mag-aral, gayon din ang aking mga kapatid ay patuloy na nag-aaral kahit na
mahirap ang aming buhay na kinakaharap, no? At kailangang kumayod ng aking mga magulang araw-araw. So, humaba na siya. So, ganun yung gagawing pangungusap. So, datapwat, pero para sa at kung. Dito naman, bilugan ang pangatnig na ginamit sa pangungusap at guhitan ang mga sugnay. So, gamitin natin dyan yung mga pag sinabing pangatnig, ito yung ating mga connectors, ito yung ating mga pangugnay, at, dahil, kung kaya't, bagaman, datapwat, kaya naman, ano pa, bagaman, at marami pang iba. Tapos yung mga sugnay, so ito na yung ating mga, pag sinabing sugnay na nakapag-iisa, ito ay katumbas ng payak na pangusap. At kapag sugnay na din nakapag-iisa, ito ay maaring walang paksa o maaring walang panagburi. So halimbawa sa unang bilang, ang ginamit niya ditong mga pangugnay ay at, tapos kapag. Sa ikalawa naman, at, tapos kaya. Pangatlo, at, upang. Pang-apat, at, kung kaya. At panglima, gayon din, tapos dahil. Yan yung mga pangatnig na ginamit. So, maaari kayong maglaro ng Family Feud. Tapos dito, bumuo ng 3 membro at basahin muli yung tula ang aking pamilya at subukang lapatan ito ng himig at i-record sa Spotify. So, ito yung mga gawain na maaari nyong gawin. Para sa ika-4 na araw, okay, guhitin mga pang-uring pamilyang napahalaga sa bawat pangusap at sumulat ng sariling pangusap. Halimbawa, sa bilang 1, 5,000. Gamitin mo ito sa iyong sariling pangusap. Sa halimbawa, nakaipon ako ng 5,000 sa pamamagitan ng pagtatabi ng 100 o wag naman 100 o ng 50 o 50 piso mula sa aking baon sa loob ng 1 taon. O yan. So sa loob daw ng 1 taon, nakaipon siya ng 5,000 piso mula sa kanyang pagtatabi. So ganun po yung halimbawa. Dito naman, lagyan ng ngiti kung tama ang pahayag tungkol sa pamilya at emoticon ng ngiwi kung ito ay hindi naman tumutugon. So madaling-madali lang ito. Dito, sumulat ng langkapang pangusap gamit ang mga pangatnig. Pero, kaya, dahil, subalit, at ngunit. Okay, so dito naman, pakinggan ng podcast ng Spotify tungkol sa episode 96, Nag-iisang Pamilya, at ipaliwanag ang kahulugan ng napakinggang kwento. So gawing gabay ang talahanayan na ito. At dito na nagwawakas ang ating aralin sa Filipino para sa quarter 2. Para sa ating unang linggo, nawa ay naging maganda ang ating panimula para sa ating aralin sa Filipino 5. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayo muli sa ikalawang linggo. Ako si Teacher Aiza. Maraming salamat at paalam!